Kung sino man senador na magmomosyon na i-dismiss yung impeachment case ni Sara Duterte, malinaw na malinaw ang sagot ni Senator Raffy Tulfo, no! You are lying! Come again, sir? You are lying! Hoy, may mga napapahiya, oh. Makinig ka. Bato de la Rosa, Robin Padilla. O sino pa po yung mga gustong i-dismiss agad yung impeachment trial ni Sara Duterte, makinig kayo. O, coming from Raffy Tulfo ito. O, nasa GMA News headline. Suportado ni Senator Raffy Tulfo ang pag-usad ng impeachment trial. Hindi i-dismiss, Bato. Huwag i-dismiss. Kaya kawawa tong si Bato eh. Nabibira ito ng mga kapwa niya senador eh. Parang hindi kasi nag-iisip itong si Bato eh. Sila Robin Padilla, gusto ba namang i-dismiss yung impeachment nang hindi nag-hearing? Judge ka, magmo-motion ka na i-dismiss yung impeachment trial? Malinaw naman na hindi mo dapat trabaho yan dahil ikaw ay isang judge. Pakinggan mo yung prosecutors, pakinggan mo yung defense, and then mag-decision ka. Acquitted or convicted. Ganun lang yon. Oh, eto, may isa pa nagsalita oh. Isa pa senador. Bagamat unang term ito na Senator Raffy Tulfo, di hamak na mas sharp, di hamak na mas matalino naman itong si Tulfo kumpara kay Bato, kumpara kay Robin Padilla. Oh, makinig kayo. Oh, headline ng GMA News, parehas sila ng sinasabi dito ni Lacson. Itong si Raffy Tulfo at si Lacson, parehas ang sinasabi. Headline ng GMA News, Raffy Tulfo backs Sara Duterte impeachment trial. Let her prove her innocence. Okay, sige. Himayin natin. Marami nagki-claim si Sara Duterte walang kasalanan. Marami din nagki-claim na si Sara Duterte may kasalanan. Now, para sa ng impeachment. Ang impeachment trial ay parte ng due process para ipagtanggol ni Sara ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na siya ay inosente. Kaya may impeachment trial. The same way, ang impeachment trial ay gagawin para patunayan ng defense, patunayan ng prosecutors, yung mga taga-House of Representatives, na totoong may kasalanan si Sara Duterte. Di ba patas? Andyan ang defense, ipagtatanggol si Sara Duterte, total ang claims nila, inosente si Sara, andyan ang prosecutors, patutunayan nila na may kasalanan si Sara. Now, ang mga senador, sila yung magja-judge. Sila yung magdidesisyon kung sino o kung kanino sila papanig, dito sa prosecutor, dito sa defense. Kapag sa prosecutor, ibig sabihin convicted. Kapag sa defense pumanig, acquitted. Ganun lang yun eh. Kaya, Bato, kaya Robin Padilla, wag mong hilingin na i-dismiss yung impeachment trial na yan. Paano nyo malalaman ang totoo kung i-dismiss nyo agad without trying? Without conducting this impeachment trial? Hoy, naloko na. Kanyari, asan ang kukote? Baka nakalimutan nyo. O, makinig ka dito kay Tulfo. Makinig ka kay Lacson, makinig ka kay Tito Soto, makinig ka kay Chis Escudero sa mas matitibay dyan sa Senado. Alam nila ang dapat gawin. Problema, si Bato, pang ilang term niya na to, pangalawang term na to, hindi niya pa alam kung anong gagawin dyan. Mapapakamot ka na lang ba talaga dyan? Ano ba to? Senator Raffy Tulfo said Tuesday, ngayong araw, that he will vote against, take note ha, that he will vote against a possible motion to dismiss the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Kung sino man na magmomosyon, once na umusad na, magbukas na ulit ang sesyon dyan sa Senado, kung sino man senador na magmomosyon na i-dismiss yung impeachment case ni Sara Duterte, malinaw na malinaw ang sagot ni Senator Raffy Tulfo, no! Hindi ako papayag na ma-dismiss yan. Very clear. Saying, the trial should proceed in the 20th Congress so that Duterte can prove her innocence as she claimed. Uy, very sure po. Galing ni boss dito ah. Dapat umusad, dapat tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Sara Duterte para mapatunayan niya yung sinasabi niya na siya ay inosente. Kasi yun yung claims ni Sara, siya ay inosente. Now, prove it. Patunayan mo sa impeachment trial na ikaw ay inosente. Kung hindi mo mapapatunayan, patutunayan din ng prosecutors na ikaw ay guilty. Yun lang yun. Kaya wag niyong pagtakpan. Wag niyong itapon yung impeachment trial na yan basta-basta. Bato, Robin, itigil niyo yung kakamusyon ninyo na i-dismiss, ibasura yung impeachment trial na yan. Hindi niyo mapapatunayan. Hindi makikita ng taong bayan ang kainosentihan ni Sara Duterte as you claimed. Diba?
Bloodbath ba ka mo? O yan, bloodbath ko. Hayaan nyo mag-proceed ang impeachment trial na yan. Total, naghahanap kayo ng bloodbath. Gusto ni Sara ng bloodbath. Hayaan mo mag-proceed yan. Ganun lang yan eh. Wala nang ibang way. Sabi ni Tulfo, gustong-gusto ko matuloy ang impeachment trial para mabigyan natin ng pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba? Ma-clear niya ang name niya sa pamamagitan ng pagdepensa niya doon sa impeachment at mapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. The senator said in a press conference. Very good, Tulfo. Nice. Parang, ang gusto kasi ng mga DDS, mananalo si Sara by default. Di ba sa basketball, manalo ka sa kaso o manalo ka sa laro dahil hindi dumating yung kalaban mo. Sa tingin mo, satisfied yun? Sa tingin mo, satisfying yun? Sa tingin mo, magiging proud ka sa pagkapanalo mo? Yan ang gusto gawin ng mga DDS. Hindi naman lahat ng mga close-minded DDS. Gusto nila, manalo si Sara Duterte sa laban na to nang hindi umuusad yung impeachment trial. In short, shortcut. Burahin na lang itong kaso ni Sara nang hindi nag-hearing. Wow, ganun ha. Very influential ang dating yan dyan ha. In short, ibasura na. Huwag na umuusad yung impeachment trial. Wala nang presentasyon ng mga ebidensya. Ibasura na lang agad-agad yan. Sa tingin nyo, kayo mga DDS, sa tingin nyo magiging proud kayo pag ginawa nyo yan? Nanalo kayo sa kaso? By default, actually, hindi nga by default. If ever, siguro, maging favorable yung decision ng Korte Suprema. By default, nadaan sa technicalities. Proud ba kayo dyan? As compared sa sinasabi dito ni Tulfo, mag-hearing. Total, inosente naman yung sinasabi ninyo, mag-hearing tayo. Patunayan nyo na inosente talaga si Sara. Yun lang yun. Mabilis lang sa inyo yung patunayan dahil yan ang claims ninyo eh. Gustong-gusto ko matuloy ang impeachment trial para mabigyan natin ng pagkakataon si Sara. Yan yung sinasabi nating due process. Binibigyan ka ng pagkakataon. Actually, hindi naman nagkulang sa pagbibigay ng pagkakataon ng gobyerno ng PBBM eh. O sige, wag na natin idamay ang buong gobyerno. Kongreso na lang. Senado at House of Representatives. Hindi sila nagkulang sa hindi pagbibigay ng chance kay Sara Duterte na magsalita. Sa budget hearing sa Senado, napakahaba ng oras ibinigay kay Sara Duterte para ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Para i-depensa niya yung kanyang budget. Pero anong ginawa niya? Binabastos siya yung mga senador. The same way, sa House of Representatives, ilang hearing ang ginawa dyan para maipagtanggol niya yung kanyang sarili, maipagtanggol niya yung pagwawaldas ng pondo. Anong ginawa niya? Binastos niya lang yung mga miyembro ng House of Representatives. Due process yan. Now, ito, panibagong opportunity yan, yung impeachment trial. Buong Pilipinas, lahat ng media nakatutok, all eyes. Kasi na-experience natin yan panahon ni Corona, impeachment case ni Corona. All eyes, nasa Senado. Hindi pabor kay Sara, di ba? Kung ma-establish siya na inosente siya, lahat ng tao nakatingin. Halos buong Pilipinas, ibang parte ng mundo, nanonood, no? Kung may pagtatanggol niya yung sarili niya, mapapaisip ang tao, wow, talagang inosente talaga si Sara Duterte. Talagang political persecution ang nangyari. Yun ay kung magagawa niya. Due process yan. On the contrary, pag napatunayan ng prosecutors yung kalokohan ni Sara Duterte, mapapaya naman siya. Bakit ayaw na mangyari ng mga DDS yung sitwasyon na yan? Bakit ayaw ng mga DDS na humantong sa hearing? Hindi kayo kumpiyansa? Hindi kayo confident na mananalo kayo sa kaso? That's the main reason. Kaya ayaw na nilang umuusad dyan sa hearing mismo, kaya dinadaan nila sa technicalities, dinadaan nila sa Korte Suprema, kasi alam nila na sa sarili nila, mapapaya sila. Dahil matibay yung hawak na ebidensya ng prosecution. Yan yun eh. Ayaw nyo pang tanggapin eh. Kunya-kunyari lang yung bloodbath na yan. Gusto ni Sara Duterte ng bloodbath. Kasi kung gusto niya talaga, hindi siya susulat sa Korte Suprema. At i-challenge niya yung constitutionality ng fourth impeachment case. Sabi ni Tulfo, kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Simple. Sabihin niyo, si Tulfo naman talaga, kasi muntikan, mukhang major contender ni Sara Duterte yan for 2028. Tama lang yung sinasabi niya. Walang bago, walang kakaiba sa sinasabi. Nagiging makatotoo lang si Tulfo dito kung ano dapat yung pagdaanan na yan. Kaya ba to, huwag mo i-dismiss. Robin, huwag ka mag-motion na i-dismiss yung kaso na yan. Kasi for now, sinasabi niya na inosente siya. So let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente siya sa pamamagitan ng trial. Oy, makinig naman kayo. Si Tulfo yung nagsasalita, hindi si PBBM. Kung hindi kayo nakikinig kay PBBM, okay. Ito, senador to na nagsasalita. Hindi basta-basta ang senador. Tulfo said that he has been consulting the legal advice of former justices
of the Supreme Court in Sandigan as part of his preparations for the trial so that he can make intelligent decisions at the end of the day. In fairness kay Tulfo, sipag nakabakasyon, di ba? Walang session ngayon eh. Isang araw, nakita ko lang. Miniting niya lahat ng mga Senate staff niya. Kasi mabigat na trabaho yan. Magbubukas ang sesyon. Siyempre, filing niya ng mga priority bills. Siyempre, ano pa yan? Mga committee hearings, mga hearings, Senate hearings, mga investigations, plus the impeachment. Mabigat na trabaho ang impeachment. Kaya as early as now, buti pa to si Tulfo. Kinausap na yung mga Sandigan judges, mga Supreme Court, mga former justices ng Supreme Court at ng Sandigan Bayan. Kumbaga nag-aaral to para pag dumating na yung impeachment trial na yan, alam niya yung itatanong niya at alam niya yung magiging decision niya. Nakikinig, may mentor, mga dating justices ng Supreme Court at ng Sandigan Bayan. Ganyan dapat. Pinaghahandaan. Si Robin ba, nag-aaral ba ngayon? Inaral niya ba yung posibleng impeachment do's and don'ts? Si Bato, nag-aaral ba? Hindi na. Hindi na nila kinakailangan mag-aral dahil may decision na agad. Di ba? Noon pa man may decision na. Acquit. Ako po, paano naging judge yan? Hindi mo na nakinig sa ebidensya, inakwit agad. Kaya hindi na nag-aaral. Wala nang aral-aral. Alam na namin decision namin dyan. Malinaw na malinaw. Acquit agad si Sara dyan. Ito si Tulfo, nag-aral. Kumakausap ng mga dating justices. Para alam niya yung gagawin niya once na umusad yung impeachment trial na yan. Kasi bagong trabaho ng senador yan. Not the typical duty na Senate hearing, Senate investigation, plenary sessions, etc. When the Senate Impeachment Court first convened on June 10, Senator Ronald Bato de la Rosa made a motion in the Senate plenary seeking that the verified impeachment complaint against Duterte be dismissed. Kapal na mukha. Come again, sir.